Hi, ako si Izzy Lee, reporter for ABS-CBN. Medyo bago lang ako sa ABS-CBN, pero before moving to ABS-CBN, I was a journalist for GMA Network. So, mobile journalist ako doon. And right now, multi-platform journalist. Isa sa mga naiisip kong challenge talaga is staying visible kasi sa sobrang daming content sa social media, it's already so hard to cut through the noise. Pangalawa, ang nakikita kong problema is yung spread pa rin ng fake news and misinformation na sometimes mahirap man isipin pero mas sila pa yung nagva-viral kaysa sa makatotohanang impormasyon. Siguro possible din, siguro technology itself, like kunyari yung algorithm, mas in favor usually sa mga engagement rather than yung other factual stuff. Mas pabor sila doon. So I think isa yun sa mga dahilan kung bakit mas mabilis kumalat yung mga fake news and misinformation. Pangalawa, siguro kukulangan din sa media literacy ng mga tao kasi marami pa rin sa atin na hindi marunong mag-check ng factual information and as well as yung sources. Sa palagay ko, medyo mahirap, no? Kasi syempre, mahirap, unfortunately, the competition is really tight. Pero at the same time, I don't see it as a bad thing kasi we journalists can learn from content creators kung paano ba sila nag-reach out sa mga tao, yung mga ways kung bakit mas pinakikinggan sila, mas relatable ba, personal and stuff like that. Siguro may times na nafe-feel ng mga journalists, like me, sometimes I feel like I'm overshadowed or I was overshadowed by a lot of content creators at talagang sila yung pinaniniwalaan. Hindi rin siguro nakakatulong sa tingin ko yung stigma ng mga tao na bias yung mainstream media. So I think it's something that we need to break, but at the same time, hindi tayo pwedeng sumuko o mapagod kasi trabaho natin to let them understand because at the end of the day, kapag naman merong sakuna disaster, it's always the journalists who go out there and people listen to that. Sa palagay ko, kaya mas maraming napapaniwala yung mas naniniwala sila sa mga content creators, sa mga vloggers. Siguro kasi yung way ng kanilang pagkukwento, iba rin, no? Parang relatable, sometimes it's personal, magsasabi lang sila ng gantong kwento, kumbaga nakakot na yung attention ng maraming tao. Vis-a-vis yung sa journalism kasi, kailangan dumaan muna sa rigorous process, hindi naman agad maire-release agad, ganyan. Tapos sometimes may format nga yung nasinusunod. So I think maganda rin na maunawaan natin kung ano ba yung ibang paraan pa na pwedeng magawa, kumbaga para mas maging relate or mas personal yung ating atake sa pag-approach doon sa pagbabalita. Sa tingin ko una, mas paigtingin natin yung media literacy, no? Na parang kailangan malaman nila o maunawaan nila kung saan ba yung mga tamang sources na may factual information. But pangalawa, on the side of the journalist, it's our job to make them understand yung mga complex issues or topics. We need to let them understand. At the same time, siguro panahon na rin like to maximize kung ano ba yung digital tools that we can use online. Kasi right now talagang mahirapan sabihin pero everybody, your audience is already online. So kailangan makipagsabayan talaga yung journalist. Example dito sa ABS-CBN, ang ginagawa namin, meron kaming mga platforms, digital platforms like yung Patrol ng Pilipino. It's like a millennial way of telling the news. So, mas nakakatch yung attention nung not only yung mga matatanda but also yung mga kabataan natin. I think hindi lang naman dito sa ABS-CBN ginagawa siya but nagko-cope na rin yung mga ibang, kumbaga nakikipagsabayan na rin pagdating sa digital reporting yung ibang media network and yung mga independent media outlets. Sa aking palagay siguro, ano bang pwedeng magawa? Kasi kung hindi naman sila nakakakuha ng proper education, medyo mahirap yon, di ba? Usually kasi we can get all those resources kapag nagpupunta tayo sa school, kapag nagkakaroon tayo ng formal education. I think, sa aking palagaya, ang magagawa ng mga journalist talaga, maging, kumbaga, mas relatable, kumbaga hindi lang yung mga nakaaangat, yung nakakaintindi ng pinabalita mo, dapat isa sa mga natutunan ko, no, kailangan maintindihan ng kumbaga ng buwan kung ano ba yung sinasabi mo. Example, hindi ka pwedeng magbalita na kunyari
kung sinasabi mo kung gaano kalaki yung impact ng bagyo or nung baha, kung example lang, bigay mo example, 3 swimming pool, but then kung titingnan mo sa probinsya, hindi maiintindihan yon ng mga regular na nung mga probinsyano, yung mga nakatira doon, yung mga talagang ang kabuhay nila ay magsasaka. So dapat gawin siyang relatable. So mas nakaka-reach yung audience na hindi sila mai-intimidate every time they listen to you. Totoo yung sinabi mo na minsan nakakapagod talaga and it feels discouraging. But sa akin, I always go back to why I do what I do right now. Like, may mga ginagawang content creators, may mga ginagawang journalists na hindi, kumbaga, hindi nagagawa or ginagawa ng mga content creators. Example, paghimay-himay ng impormasyon, pag-explain ng maayos, mga ganung detalye, kumbaga. So, I think for me, I always go back to the reason why I do what I do right now. Niisip ko na ang information na aking binabato is factual. It's something that they don't, some of them don't fact check, no? And also, kumbaga, mas focus ako doon sa responsibility na maging accountable ako doon sa aking binabatong information doon sa publiko. Okay. Gaya nung nabanggit ko kanina, no, yung isa na rin sa ginagawa namin para makasabay talaga kasi you go where your audience are. Yun nga, yung pag-maximize ng mga digital tools sa platform, dapat gawing yung approach mo, sometimes kailangan baliin mo rin kasi kagaya ngayon, mahirap man isipin pero marami nang hindi nanonood, example ng television, yun ang sinasabi nila, everybody's on digital. So, I think yun yung isa, baliin yung way para makasabay. So, gawing mas relatable siya at personal siguro yung approach natin ng approach ngayon sa digital age para naman makasabay at syempre hindi mahuli kasi kailangan maging adaptive din tayo. Siguro isa nakikita ko kasi 'di ba nung mga nakaraang taon ang iniisip talaga ng mga tao, siguro marami na ring propaganda, I don't know kung bakit naging ganon, pero yun nga, ang naiisip nila kapag mainstream media, it's always biased. So they go to, vloggers, yung mga content creators, that's where they get their information. So I think isa yun na parang hindi nakakatulong sa sake ng mga journalists. Siguro factor din yung nabanggit mo, no, na posibleng may mga bagay na ayaw nilang marinig na binabanggit ng mga media or tinatanong, like we ask the hardest questions and that's what sometimes yung ibang people kung close-minded or example may politikong sinusuportahan, if medyo ganun yung thinking nila, I think isa yun sa mga dahilan kung bakit naiisip nila na hindi nga patas yung mga balitang binabato ng mga media kasi ang thinking nga nila na parang parang hindi, it's different from what I believe in. And hindi naman ganyan parang ganun. Parang, I don't know, but I think yung iba, parang medyo sila, yung medyo yung close siguro yung perspective or medyo yung clout ng, I don't know, sinusuportahan nilang politician or yung belief nila pagka hindi talaga naaayon sa kanilang pinaniniwalaan o dun sa nakikita nila, medyo bulag sila siguro. I think one thing is to strengthen yung credibility and integrity ng mga journalists at ng media outlets. Second, maaari rin siguro na mag-focus o paigtingin pa yung kumbaga yung way of gathering information, mas ipakita na makatotohanan yung ating inilalabas na impormasyon. And kahit mahirap, always double check and verify all the sources, all the information para siguradong walang butas. I think it's all para lang sa akin giving more power also to people. If we empower them with more information, I think mas tatangkilikin nila yung Philippine journalism kapag binigyan natin sila ng option or like yung information na binibigay natin ay may kakayanan for them to choose or like be empowered with the information that they get from us. Siguro be adaptable but at the same time stay true to your principles.
kahit na napanghihinanaan ka ng loob, siguro magandang isipin parate kung yung trabaho natin as journalists, it's something that really matters most, or one of the professions that really matter. Well, all professions matter, pero there are, there are reasons why we are here. So, kailangan lang natin parang balikan at alalahanin ano ba yung reason bakit tayo nandito in the first place despite all the challenges that we face.